Ang mundo ay isang lugar na puno ng ingay, mga bulong na nagiging sigaw, mga lihim na nagiging sandata laban sa iyo. Sa bawat hakbang mo, may mga matang nagmamasid, may mga taingang nakikinig, naghihintay ng pagkakataon. Hindi lahat ng lumalapit ay tunay, at hindi lahat ng nagtatanong ay nais kang tulungan. Ang mundo ay puno ng mga taong nais malaman ang iyong mga lihim, ngunit hindi lahat ng bagay ay dapat mong ibahagi. Dahil sa sandaling ipahayag mo ang iyong iniisip, ipinapasa mo rin ang kapangyarihan sa iba. Sa mundo ng stoicismo, ang tunay na kapangyarihan ay nagmumula sa iyong kakayahang manahimik. Ang kakayahang pigilin ang sariling dila ay isang anyo ng katalinuhan na bihirang maunawaan. Ang isang taong matalino ay hindi kailangang ipagsigawan ang kanyang nalalaman, sapagkat nauunawaan niyang ang katahimikan ay isang kalasag, isang sandata, isang bantay sa kanyang kaluluwa. Ngunit paano mo malalaman kung ano ang dapat itago, kung ano ang dapat ipahayag? Kung hindi mo ito mapapansin ngayon, maaaring habang buhay kang maging biktima. Maaaring ipagkatiwala mo ang maling salita sa maling tao, at sa isang iglap, ang iyong kahinaan ay nasa kamay ng iba. Narito ang 8 bagay na hindi mo dapat ipagsabi sa kahit kanino. 8 lihim na, ayon sa mga sinaunang pilosopong Stoic, dapat manatiling sa iyo lamang, dahil minsan ang pinakamatibay na depensa ay ang hindi pagsasalita. Una, ang iyong tunay na emosyon. Ang emosyon ay isang apoy. Kapag hinayaan mong masyadong lumiyab, maaari nitong lamunin ang iyong buong pagkatao. Sa galit, maaari kang magsalita ng mga salitang hindi mo na mababawi. Sa lungkot, maaari mong ibigay ang tiwala sa mga hindi karapat-dapat. At sa sobrang tuwa, maaari mong maibunyag ang higit pa kaysa sa nararapat. Kapag ibinunyag mo ang lahat ng iyong nararamdaman, binibigyan mo ng armas ang iba upang kontrolin ka. Sa kanilang mga kamay, ang iyong galit ay nagiging gatong sa kanilang mga laro. Ang iyong takot ay nagiging kadena na kanilang hinahawakan. At ang iyong kasiyahan ay nagiging pain na maaaring gamitin laban sa iyo. Hindi sinasabi ng mga Stoic na hindi ka dapat makaramdam. Sa halip, tinuturo nila na ang emosyon ay dapat mong pag-aralan, hindi basta ibuhos. Matutong kontrolin ang iyong damdamin upang hindi ito maging kahinaan, dahil ang tunay na kalayaan ay hindi ang pagiging walang pakiramdam, kundi ang pagiging hindi alipin ng sarili mong emosyon. Pangalawa, ang iyong susunod na hakbang. Ang mundo ay puno ng mga matang nagmamasid at mga taingang nakikinig. Hindi lahat ay nagnanais ng iyong tagumpay. Sa bawat ideyang binibigkas mo, may isang taong naghihintay na kunin ito. Sa bawat plano mong ibinabahagi, may isang nagbabantay upang hadlangan ka. Hindi kailangang malaman ng lahat kung ano ang iyong balak. Ang tunay na tagumpay ay nangyayari sa katahimikan. Tulad ng isang punong lumalago sa dilim ng gabi, ang iyong mga layunin ay dapat hinuhubog ng hindi ipinagmamalaki. Dahil sa sandaling ipahayag mo ang iyong bawat hakbang, binibigyan mo ng pagkakataon ang mundo na pigilan ka bago ka pa man makaalis sa lupa. Ang mga sinaunang Stoic ay hindi naniniwala sa walang kabuluhang pananalita. Para sa kanila, ang aksyon ang siyang tunay na panukat ng isang tao, hindi ang kanyang mga sinasabi. Kaya't kung nais mong makamit ang tagumpay, hayaang ang iyong gawa ang magsalita para sa iyo. Ang isang mandirigma ay hindi sumisigaw ng kanyang plano bago pumasok sa labanan. Lumalaban siya at pagkatapos, hinahayaan niyang ang tagumpay ang magpahayag ng kanyang pangalan. Pangatlo, ang iyong personal na buhay. Sa panahon ngayon, ang impormasyon ay isang pera at ang iyong buhay ay isang kayamanang maaaring ibenta ng iba. Ang bawat detalye ng iyong pagkatao, bawat kwento ng iyong nakaraan, bawat lihim na ibinabahagi mo ay maaaring maging mitsa ng tsismis, pain ng paninira at bala sa kamay ng mga may masamang intensyon. Sa isang mundo ng tsismis at paninira, ang pribadong buhay ay isang kayamanang dapat ingatan. Ang mga Stoic ay hindi nabubuhay upang pasayahin ang iba o upang ipaliwanag ang kanilang mga desisyon. Hindi nila kailangang ipagsigawan
ang kanilang kaligayahan o ipagtanggol ang kanilang mga pagpili, sapagkat nauunawaan nila na ang tunay na kapayapaan ay hindi nagmumula sa paghingi ng pagsang-ayon ng iba, kundi sa tahimik na pamumuhay ng may paninindigan. Kapag isinapubliko mo ang bawat bahagi ng iyong buhay, binibigyan mo ng karapatan ang mundo na husgahan ka. Ngunit kapag pinili mong manahimik, pinoprotektahan mo ang iyong kaluluwa mula sa ingay ng walang katapusang opinyon. Kaya't kung nais mong mamuhay ng may kapayapaan, alamin kung ano ang dapat ipahayag at ano ang dapat manatiling sa iyo lamang. Pang-apat, ang iyong mga kabutihang ginawa. Ang kabutihang ginagawa para sa papuri ay hindi tunay na kabutihan. Isa lamang itong transaksyon, isang pagtatangka na bumili ng respeto gamit ang mabuting gawa. Ngunit ang Stoic hindi naghahanap ng pagkilala. Hindi siya gumagawa upang purihin, kundi dahil tama ito. Ang tunay na kabaitan ay ginagawa ng walang inaasahang kapalit. Ang pagtulong sa iba ay hindi isang palabas, hindi isang kwentong dapat ipagsigawan. Sa halip, ito ay isang tahimik na pagpili, isang kilos na nagmumula sa loob, hindi sa pangangailangan ng atensyon. Sa mundo ngayon, kung saan ang kabutihan ay madalas ginagamit bilang puhunan para sa paghangang panlipunan, ang pagiging mapagkumbaba ay isang bihirang birtud. Ngunit ayon sa mga Stoic, ang kababaang loob ay tanda ng isang taong tunay na malaya, isang taong hindi nangangailangan ng pag-apruba upang malaman ang halaga ng kanyang mga ginawa. Kaya't huwag ipagyabang ang iyong kabutihang loob, dahil ang pinakamahalagang bagay sa mundo ay ang mga ginawa mong hindi kailanman nalaman ng iba. Panglima, ang iyong takot at pangamba. Ang takot ay isang anino. Habang mas binibigyan mo ito ng pansin, mas lumalaki ito. Sa sandaling ibunyag mo ang iyong pangamba, binibigyan mo ng kapangyarihan ang iba na gamitin ito laban sa iyo. Ang mga taong hindi mo lubos na kilala, maaaring gawing sandata ang iyong kahinaan, at sa maling mga kamay, ang iyong takot ay nagiging isang kadena na pumipigil sa iyong paglaya. Kapag nalaman ng iba ang iyong kahinaan, maaari itong gamitin laban sa iyo. Ang Stoic ay hindi nagtatago ng kanyang takot dahil sa kahinaan, kundi dahil nauunawaan niyang walang ibang makakaharap nito kundi siya mismo. Ang tunay na tapang ay hindi makikita sa pagsasabi ng iyong mga pangamba sa iba, kundi sa tahimik na pagharap at pagtagumpay sa mga ito. Ang mundo ay hindi palaging maawain. Maraming naghihintay ng pagkakataon na gamitin ang iyong pag-aalinlangan upang ikaw ay kontrolin. Kaya't harapin mo ang iyong takot, kilalanin ito, ngunit huwag hayaang ito ay maging pampublikong pag-aari, sapagkat ang isang taong kayang pangasiwaan ang kanyang takot nang hindi kinakailangang ipahayag ito ay isang taong hindi kailanman maaaring alipinin. Pang-anim, ang iyong opinyon tungkol sa lahat ng bagay. Sa mundo ng walang katapusang ingay kung saan ang bawat isa ay nais marinig, ang tunay na katalinuhan ay matatagpuan sa katahimikan. Maraming nagsasalita hindi upang maunawaan, kundi upang manalo. Maraming nagtatalo hindi upang makahanap ng katotohanan, kundi upang ipakita ang kanilang katalinuhan. Ngunit ang isang taong may malalim na pangunawa ay hindi kailangang sumali sa bawat usapan. Ang matalinong tao ay hindi laging nagsasalita dahil alam niyang hindi lahat ay dapat sagutin. Hindi niya kailangang patunayan ang kanyang sarili sa bawat argumento. Hindi niya kailangang ipahayag ang kanyang opinyon sa bawat bagay, sapagkat nauunawaan niya na hindi lahat ng laban ay dapat ipaglaban at hindi lahat ng pag-aaksayahan ng oras ay may tunay na halaga. Ang Stoic ay namumuhay ng may disiplina. Pinipili niya kung kailan magsasalita at kung kailan mananatiling tahimik. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa kaalaman na ang enerhiyang nasasayang sa walang kabuluhang usapan ay enerhiyang maaaring gamitin sa mas mahahalagang bagay. Kaya't bago ka sumagot, bago ka makisali sa isang walang katapusang debate, tanungin ang iyong sarili, mahalaga ba ito? Magbabago ba ito ng anuman? Kung hindi,
mas makapangyarihan ang katahimikan kaysa sa anumang salita. Pang-7, ang iyong yaman o materyal na tagumpay. Ang kayamanan ay isang espada na may 2 talim. Maaari itong magbigay ng kalayaan, ngunit maaari rin itong maging dahilan ng inggit, kasakiman at pagkasuklam. Kapag masyado mong ipinakita ang iyong materyal na tagumpay, hindi mo lamang ibinubunyag ang bunga ng iyong pagsisikap, kundi inaanyayahan mo rin ang paninibugho ng iba. Ang tunay na kayamanan ay hindi nakikita sa mata, kundi sa pananaw ng isang taong walang inaasahang papuri mula sa iba. Ang isang Stoic ay hindi hinahayaang ang kanyang kayamanan o ari-arian ang magdikta ng kanyang halaga. Hindi niya ipinagyayabang ang kanyang tagumpay sapagkat nauunawaan niyang ang tunay na yaman ay hindi matatagpuan sa ginto o salapi, kundi sa kakayahang maging kontento kahit wala ang mga ito. Ang mundong ito ay puno ng mga taong naghuhusga batay sa panlabas na anyo. Ang ilan ay iisipin kang mayabang, ang iba ay nais lamang makinabang. Kaya't huwag hayaang ang iyong yaman ang magtakda ng iyong pagkakakilanlan. Sa halip, hayaan mong ang iyong pananaw sa buhay, ang iyong kakayahang manatiling matatag kahit mawala ang lahat, ang magsabi kung gaano ka tunay na mayaman. Pang-8, ang iyong labanang pinagdadaanan. Ang bawat tao ay may kanya-kanyang laban, mga pagsubok na hindi nakikita ng iba, mga sugat na hindi kailangang ipakita. Ngunit sa mundong ito, kung saan ang hinaing ay nagiging aliwan at ang kahinaan ay maaaring gamitin laban sa iyo, ang isang tunay na matibay na espiritu ay hindi nangangailangan ng simpatya o awa. Ang pinakamalakas na mandirigma ay tahimik na nakikipaglaban sa kanyang sariling laban. Hindi niya ipinapahayag ang kanyang paghihirap sa mundo. Hindi niya hinihingi ang pagkilala para sa kanyang sakit, sapagkat nauunawaan niya na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa dami ng taong nakakaalam ng kanyang pinagdadaanan, kundi sa kanyang kakayahang bumangon ng hindi nangangailangan ng palakpak. Ang Stoic ay hindi umaasa sa awa ng iba. Alam niyang ang buhay ay puno ng pagsubok at ang bawat sugat ay isang leksyon, hindi isang dahilan upang sumuko. Hindi niya kinakailangang ipaalam sa iba ang kanyang paghihirap, sapagkat ang kanyang katahimikan ay hindi kahinaan. Ito ay tanda ng isang pusong matibay, isang isipan na hindi kayang igupo ng anumang bagyo. Kaya't kung ikaw ay dumaranas ng pagsubok, tandaan mo ito, hindi kailangang malaman ng lahat ang iyong paghihirap, sapagkat ang tunay na mandirigma ay hindi naghahanap ng awa. Siya ay lumalaban, hindi para sa iba, kundi para sa kanyang sarili. Ang pagiging Stoic ay hindi pagiging malamig o walang pakialam. Ito ay pagiging matalino sa kung ano ang dapat at hindi dapat ipahayag. Ito ay tungkol sa pagkilala na hindi lahat ng bagay ay kailangang malaman ng mundo at hindi lahat ng tao ay may karapatang makapasok sa iyong isipan. Sa isang mundo kung saan ang bawat isa ay nagmamadaling magsalita, ang may tunay na karunungan ay ang marunong manahimik, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagkaunawa na ang ilang bagay ay mas makapangyarihan kapag nananatiling lihim. Tandaan, minsan, ang pananahimik ay ang pinakamalakas na anyo ng kapangyarihan. Ang isang taong hindi madaling mabasa, hindi madaling kontrolin. Ang isang taong hindi agad naghahayag ng kanyang emosyon, plano at laban, ay isang taong may tunay na kalayaan. Kung nais mong matuto patungkol sa pilosopiya ng Stoicismo, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe dahil ang tunay na katalinuhan ay nagsisimula sa iyong kakayahang kontrolin ang iyong sarili.